Dahan-dahang hinawakan ng isang kamay ni Lennon ang kamay ni Adeline habang nagmamaneho siya patungo sa kinaroroonan nina Noel at Divina. Nabisita na nila si Jacob at ngayon ay kasalukuyang binabantayan ng mga pulis. May bala ka pa bang sampahan ng kaso si Kuya Jacob? Inuurong na kasi ni Tito Rexon ang mga sinampa niyang kaso. I'm just asking kasi may mga pulis na nakabantay sa labas ng room niya. Pasulyap-sulyap si Adeline sa mukha ni Lennon. Ilang minuto rin kasi itong hindi nagsasalita. Tumikim si Lennon. Kung ikaw ang tatanungin, kakasuhan mo pa ba siya? Mas malaki naging impact sa'yo ng ginawa niya dahil mas nasaksihan mong paglaki ni Noel. You've been together through ups and downs. Kung ano man ang maging desisyon mo, respeto ko yon. Mas sinigpitan niya ang hawak niya sa kamay ni Adeline. Pag-iisipan ko pa, sa ngayon kasi medyo naguguluhan pa ako. Ginawa niya lahat para iligtas ako pero ginawa niya rin ang lahat para saktan ang anak namin. Hayaan akong timbangin nito. Inalis ni Adeline ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Lennon pero agad din yung hinawakan ng kanyang asawa. Ilang minutong katahimikan ang lumipas. Pareho nag-iisip sina Adeline at Lennon. Why am I feeling like this? Medyo awkward. Ang tahimik tapos kami lang dalawa dito sa loob ng sasakyan. Sigaw ng isip ni Adeline. Kasama sana sila sa sasakyan ni Sancho at Julius pero mas pinili ng dalawang samahan si Don Michael para na rin makapag-usap ang mag-asawa. Nang mapansin ni Lennon na mukhang problemado at malungkot si Adeline ay binasag na niyang kanyang katahimikan. Kamusta ka? Natatakot ka pa rin ba? Tanong niya. Eyes on the road. Ngayon iniisip ni Adeline ang Tito Rexon niya. Na-miss niya siya. Pinatawad niya ito at ngayon hindi niya maintindihan kung bakit pinili pa nitong tumakas. Sa katunayan, nagpapasalamat pa siya rito dahil nagawa nitong iligtas si Noel sa bingit ng kamatayan. Kinagat ni Lennon ang kanyang labi at mabilis na nilingon si Adeline. I said, eyes on the road. Nagulat si Adeline nang bigla na lamang hinalikan ni Lennon ang kanyang kamay na kanina pa nitong hawak-hawak habang nakatingin ito sa daan. Somehow, nabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Malungkot ka ba dahil kay Tito Rexon? Hininto ni Lennon ang sasakyan. Paano mo nalaman? Pinunasan ni Adeline ang kanyang luha. Hindi niya nakita ang pagdating nito. Dahil asawa mo ko. Tumaas ang parehong kilay ni Lennon. Come here. Tinignan lamang siya ni Adeline. You need to drive. Hinihintay na tayo ng anak natin. Umiwas ng tingin si Adeline. Hindi kita dadalhin sa kinaroroonan ng anak natin hanggat hindi ayos ang pakaramdam mo. Matagal na panahon din tayong nawalay sa kanya at bilang daddy niya. Ayoko maramdaman niyang malungkot ka sa oras na magkita-kita tayo. Unang beses nating mabubuo, hindi ba? I want it to become memorable. Hinapit ni Lennon ang bewang ni Adeline. Ngayon ay yakap-yakap na niya ito. Alam kong hindi ko kayang alisin ang kalungkutang nararamdaman mo ngayon. Pero let me give you my warmest hug. Let me comfort you sa parang alam ko, wife. Tila huminto ang oras. Sa isang iglap, unti-unting natunaw ang lahat ng kalungkutan nararamdaman ni Adeline. Eto bang tinatawag nilang mahika? Bulong niya. Napatawa si Lennon. Pag-ibig ang tawag dyan. Napangiti si Adeline sa sinabi niya. Inalis niyang pagkakayakap niya kay Adeline at hinalikan ito sa noo. I miss that. Kumunot ang noo ni Adeline. Namimiss kong ngiti mo. Hindi mo alam kung gaano ito kalakas. Maaari nitong baguhin ang aking kalooban na mabilis. Literally, naalala mo ba nung nagalit ako sa'yo sa Florida tapos nginitian mo lang ako? Para ako nag-transform from Squidward to SpongeBob. Ani Lennon. Natawa si Adeline. Ganon din naman ang ngiti mo. It's bewitching. Even your hugs, kisses, and words. Bigla niyang hinalikan ng mabilis si Lennon sa labi. Muli siyang natawa nang makita niya ang naging reaksyon ng kanyang asawa. Pulang-pulang mga pisngi ni Lennon habang hawak-hawak niya ang kanyang labi. Nakatitig lang siya kay Adeline na ngayon ay tinatawanan siya. I'm sorry, I can't help. Anong ginagawa mo? Napangiti si Adeline nang biglang pumulupot si Lennon sa leeg niya habang nagdidilip ang mga mata nito. Unti-unting nilapit ni Lennon ang kanyang mukha sa mukha ni Adeline.
Tumingin siya sa mga mata nito at pagkatapos ay unti-unting bumaba ang tingin niya sa mapula at malambot nitong labi. Nalampasan na tayo ni napapat na mga tauhan mo. Kailangan mo nang bumalik sa pagmamaneho. Nalaki ang mga mata ni Adeline na bigla na lamang siyang hinalikan ni Lennon. I miss you, wife. Pinag-aalala mo ko ng sobra pa sa sobra. Ang nag-aapoy na dila ni Lennon ay nakapasok sa malambot at mapang-akit na bibig ni Adeline. Hinalikan siya nito pabalik. Natigil sa paghahalikan ng dalawa na biglang may dumaang mga police cars. Sa sobrang lakas ng siren ng mga ito'y nagulat sila. Nagkatinginan sila't maya-maya pa'y parehong humagalpak ng tawa. Sabi ko na sa iyo magmaneho ka na lang. Hinawakan ni Adeline ang kanyang labi. Binuksan niyang bintana ng sasakyan at nilanghap ang malamig na simoy ng hangin. Nakakabiti naman. Bulong ni Lennon, narinig yun ni Adeline. Wife, seryoso biglang mukha ni Lennon. Nakatitig si Adeline sa mukha ni Lennon. Hindi niya mawari kung bakit lalo yatang gumagwapo si Lennon sa paningin niya. Nakangiti man ito o hindi. Our next kiss will happen in front of our beloved ones, Lennon said. Ha? No, don't do it. Nakakahiya sa kanila. Lennon, I'm warning you. Wag na wag mo muna akong halikan sa harap ni na inay at tatay. Ani Adeline. We married, Adeline. It's normal. Lennon got something from his bag. You forgot to wear this, he said. Nalaki ang mga mata ni Adeline. Agad siyang napatingin sa kanyang mga kamay. I'm sorry. Actually, akala ko na misplace ko to. Saan mo to nakita? Agad niyang kinuha ang singsing sa kamay ni Lennon. Pero binawi rin yun ng kanyang asawa. Hey! Muling tinabi ni Lennon ang kanyang sasakyan. Binuksan niya ang bintana. Anong gagawin mo? Naguguluhang tanong ni Adeline. Shit, bakit mo yung tinapon? It's our wedding ring. Inis na turan niya habang nakatingin kay Lennon. Hindi sinagot ni Lennon ang tanong ni Adeline. Binuhay niyang muli ang sasakyan at mabilis na pinaandar yun. Tinignan niya si Adeline, halata sa mukha nitong galit. Adeline crossed her arms and looked away from her husband. She couldn't believe her eyes. Lennon threw away something really important to her, to their marriage. Nakarating na sila sa mansyon pero hindi pa rin sila nag-iimikan. Pinagbuksan ni Lennon ng pinto si Adeline. Hahawakan niya sanang kamay nito nang bigla itong naglakad palayo sa kanya. I guess she's really mad. Well, it's part of my plan. Ngumiti si Lennon bago hinabol ang kanyang asawa. Hindi na siya makapaghintay na mayakap at mabuhat ang kanyang anak na si Noel. Noel! Nagtatakbo si Adeline sa kinaroroonan ng natutulog niyang anak at hinalikan ito sa noo. Rumagasa ang masasaganang luha sa kanyang mga mata habang nakangiti niyang pinagmamasdan ng kanyang anak. Anak! Pupunasan niya sana ang kanyang mga luha nang bigla itong pinahid ni Lennon gamit ang panyong hawak nito. Tumingala siya kay Lennon. Thank you, pilit niyang sabi. She's still mad, Lennon murmured as she smiled. Narinig yun ni Adeline pero hindi na niya yung pinansin. Hinaplos niya ang buhok ni Noel at muling tinitigan ang mukha nito habang mahimbing na natutulog. Anak, sorry. Sorry kung iniwan kita ng araw na yun sa loob ng sasakyan. Kung hindi kita iniwan, hindi mangyayari sa yung lahat ng mga naranasan mo. Patawarin mo si Mommy. Hinalikan niyang muli sa noo si Noel. Sorry din kung napaniwala nila kung patay ka na. Sorry kung hindi man lang kita nahanap. Anak, magsisimula pa lang si Maming hanapin ka pero ibinigay ka na kagad sa akin ng Diyos. Napakabuti niya, no? Kahit na nakakalimutan ko ng manalangin, sumimba, humingi ng tawad sa mga nagawa ko mali. Mahal niya pa rin ako. Hindi ko alam kung paano ka nakatakas sa lahat ng panganib. Kung paano manakita at nahanap ang LNGC. Kung paano ka nakarating dito sa mansyon pero isa lang ang alam ko. Ginabayan at niligtas ka ng Diyos. Tinapik ni Lennon ang likod ni Adeline. Sina Divina, Chloe, Don Michael at Ruel ay napapaiyak naman sa mga sinabi niya. Alam nila kung gaano siya nasaktan, nagluksa at nangamba noong mga panahong wala si Noel sa kanyang tabi. Anak, salamat sa pagiging matatag mo. Salamat dahil bumalik ka. Salamat dahil lumaban ka. Mahal na mahal kita, anak. Pumatak ang luha ni Adeline sa pisngi ni Noel, dahilan para magising ito. Yayakapin niya sana ito nang bigla na lamang itong binuhat ni Lennon. Nagulat siya sa nangyari kaya naiwan ang tingin niya sa higaan ni Noel. Kinusot ni Noel ang kanyang mga mata at dahan-dahan niyang minulat. Isang hindi pamilyar na muka ang bumungad sa kanya.
Who are you? Tintigan niya mabuti ang mukha ng lalaking aboteng ang ngiti habang naluluhang nakatitig din sa kanya. You have something similar to mine. Nalaki ang mga mata ni Noel. Daddy? Hindi may paliwanag ni Lennon kung gaano kasaya ang kanyang puso sa ilang segundong yon. Ang sarap pakinggan. Ang sarap sa pakiramdam. Kahit na naging gago akong ama sa kanya, tinawag pa rin niya akong daddy. Shit, I'm crying. I can't stop crying. Iniikot niya si Noel at tinaas sa ere bago niya ito muling niyakap ng mahigpit. Hindi na niya namalayan na humagulhol na pala siya ng iyak. Ibinaba niya si Noel sa sahig. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Noel, suminghot si Lennon. Ito ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko, anak. Ang totoo, ito rin ang araw kung saan nabalot ng kahihiyan ng buong sistema ko. Yumuko si Lennon at binahid ang kanyang luha. Walang emosyong pinapanood ni Adeline ang moment ng mag-ama. Nagulat si Lennon nang bigla siyang tinunghay ng kanyang anak. Pinahid din ito mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Daddy, napatawad na kita. Sinabi sa akin ni Tita Divina ang lahat. Hindi mo po alam na may anak ka na kay Mommy. Kumurap ng ilang beses si Noel. Umawang ang bibig ni Lennon sa kanyang narinig. Lahat naman po ng tao nagkakamali. Lahat po tayo deserve na magkaroon ng second chance. Sana po hindi mo nasaktan si Mommy. Sana po hindi mo nasirain ang tiwala niya. Wala po akong hangad kung hindi ang kaligayahan ni Mommy. Alam ko pong mahal na mahal ka niya kahit po hindi niya yun aminin sa harap nating lahat. Dati pinangarap ko magkaroon ng kumpletong pamilya at ngayon meron na ako. Bigyan mo rin ako ng masayang pamilya, Daddy. Nilingon ni Noel si Adeline. Mommy, nag-iyakan na lahat ng nasa loob na silid. Isang inosenteng batang nagpaalala sa kanila kung paano magpatawad nang walang kinikimkim na galit. Pinaalala sa kanilang lahat ni Noel kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya. Tumango si Lennon habang umiiyak. Hindi ako mangangako, anak. Gagawin na lang ni Daddy ang nais mo. Higit pa doon ang ibibigay ko sa inyo ni Mommy. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Magiging mabuting ama ako sa iyo at magiging mabuting asawa naman ako sa mami mo. Niyakap niyang muli si Noel at pagkatapos ay hinalikan ito sa noo. Mahal na mahal ka ng Daddy, anak. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Noel. Kinuha niyang kamay ng kanyang Daddy Lennon at sinenyasan itong tumayo. Naglakad sila papunta sa kinaroroonan ng kanyang Mommy Adeline. Hinawakan niya rin ang kamay nito at pagkatapos ay tumingala sa dalawa. Tinignan niya ang bulsa ng pantalon ng kanyang Daddy Lennon. Kumunot ang noo niya dahil may nakabukol doon. Maya-maya pa'y napangiti siya. Daddy, do you have something to give to Mommy? Do you have something to say? Noel winked at Lennon. Nagulat si Lennon kaya napatingin siya sa kanyang likuran. Nandoon ang kanyang papa at kapatid na si Divina. Nandoon din ang inay at tatay ni Adeline. Nagtaka siya nang tumango ang mga ito sa kanya. Sige na anak, huwag ka na mahiya sa amin. Tinawag ni Don Michael si Sancho para magpatulak ng wheelchair. Nang medyo malapit na siya kay Lennon at tinampas niya ito ng kanyang baston. Ano pang hinihintay mo? Huwag mo nang sabihing umurong na yung dila mo. Aba, wala sa lahi natin ng torpe. Nagtawanan sina Divina, Chloe at Ruel. Mukhang may alam na rin sila sa plano ni Lennon. Nagsalubong ang mga kilay ni Adeline. Anong ganap? Bakit ang weird nila? Naku, kung alam lang nilang ginawa ni Lennon kanina sa may sasakyan. Pinandilatan niya si Noel nang pinagtaop nito ang kamay nila ni Lennon. Inis na inis ako sa kanya, tinapon niya kaninang wedding ring namin. Namilog ang mga mata ni Adeline nang masambit niya ang nilalaman ng kanyang isip. That explains why she looks mad, Divina said while smiling. Bakit mo naman kasi tinapon, kuya? Biglang lumuhod si Lennon sa harap ni Noel at Adeline. Kinuha niyang 2 box ng singsing na nakalagay sa bulsa ng kanyang pantalon. Bakit 2? Tanong ni Chloe kay Ruel. Aba, bakit akong tinatanong mo? Hindi naman ako si Lennon. Pilosopong tugon ni Ruel. Napatawa sila ni Chloe. Let's find out. Inilahad ni Lennon ang unang kahon kay Noel. May laman din yung singsing. Gawain sa purong ginto at diamante. Palalaking disenyo ngunit pambata. Inalis niya ang singsing sa kahon at sinuot yun sa daliri ni Noel. I will not just marry mother. This is a promise ring. Sa harap ng mga mahal natin sa buhay. Nangangako ako magiging mabuting ama ko sa iyo, anak. Nangangako rin ako magiging mabuti akong ihemplo sa iyo nang sa ganun,
Paglaki mo'y magiging mabuti ka ring ama sa mga magiging anak mo. Niyakap ni Lennon si Noel. Ang bata ko pa po para magkaroon ng anak, Daddy. Pabirong tura ni Noel. Humagalpak ng tawa sa Don Michael. Apo ko ngang batang yan. Nagtawanan sina Chloe at Ruel. Lumuhod naman sa harap si Adeline si Lennon. I'm sorry if I threw it away. Yung wedding ring natin. Actually, hindi ko to tinuturing na isang sagradong seremonya. Oo, may pari. Marriage contract at witness pero wala nang mahal namin sa buhay that time. I'm also aware na napilitan ka lang ding magpakasal sa akin noon because you want revenge, access, and power. I'm sorry kung hindi rin engrande itong proposal ko sa'yo. Oo, may pera akong pambili ng mga mamahaling bagay para mag-book ng pinakamahal na hotel o islat para magbayad para sa mga professional at mahusay na organizer. Ngunit, lumaki ako nang wala ang lahat ng mga bagay na yun. Lumaki lang ako kasamang nanay ko sa tabi ko at ang pamilya mo at ikaw. Alam kong hindi ka rin nasisilaw sa pera at hindi ka namamangha sa mga mararangyang bagay. So here I am, kneeling in front of you. I only have this ring and my love for you. Gusto kong hingi ng matamis mong oo sa harap ng mga taong mahalaga sa atin. Ngumiti si Lennon nang makita niyang umiiyak na si Adeline. Hinampas pa nitong anak nilang si Noel dahil sa kilig. Julius, I am proud to say na kapatid ko yan. He's so genuine and humble. Naiyak ako para kay Adeline. She's so lucky, she's so blessed to have my brother. Pinahid ni Divina ang kanyang mga luha. That's how I knew your brother, love. Tinamaan nga talaga siya ng pag-ibig. Natatawang sabi ni Julius. Adeline Navarro Lee, pinahintulutan mo ba akong makatabi ka sa kama gabi-gabi? Papayag ka bang ako mag-alaga sa inyo ni Noel habang ako'y nabubuhay? Hindi ka ba maiirita o mapipikon kung aasarin man kita araw-araw? Okay lang ba sa'yo kung pagmumukha kong una mong masisilayan tuwing umaga? Umiiyak na si Lennon. Adeline Navarro Lee, will you marry me again? Walang imik si Noel habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang. Tumingin si Adeline sa kanyang inay at tay. Magkahawak ang kamay ng mga ito habang naluluhang tumango sa kanya. Sunod niyang nilingon si Don Michael na ngayon ay naka-ukisay na habang may binubulong. Dinaanan din ng kanyang mga mata sina Divina, Sancho at Julius na walang tigil sa pagtango. Huli niyang tinignan si Noel. Say it, mommy. Say what your heart wants, Noel said. Binalik ni Adeline ang tingin niya kay Lennon at dahan-dahan tumango. Yes, I will marry you. Handa na ako magpasakal, magpakasal sa'yo Mr. Lennon Davis Lee. Sinuot ni Lennon ang singsing sa daliri ni Adeline. Hinalikan niyang kamay nito. Habang lumuluhang kanyang mga mata, hindi mo pagsisisihan na tinanggap mo ko muli sa buhay niyo mag-ina. Mahal na ma. Nalaki ang mga mata ni Lennon na bigla niyang maramdaman ang labi ni Adeline sa labi niya. Nakapikit ito habang hinahalikan siya. Bago siya tuluyang pumikit ay tinakpan niya munang mga mata ni Noel gamit ang isa niyang kamay. Nagpalakpakan ng pamilya Lee at Navarro sa loob na silid. Lahat sila'y nakangiti habang nagpapahid ng kani-kanilang mga luha. Tonight became the most memorable night for Adeline. Lennon and Noel, they become whole and happy again. Habang abala ang lahat ay nagbabibrate ang cellphone ni Lennon. Tumatawag isang unknown number. Hindi niya yung pinansin dahil nakatatak na sa isip niya na susulitin niya ang unang gabing kasama niya ang kanyang mag-ina. Adeline's POV. Isang linggo matapos mag-propose sa akin si Lennon ay kagad kaming lumipad papuntang Balisin Island para magbakasyon. 2 days na kami dito sa isla at masasabi kong napakaganda talaga dito. Kasama namin sina Noel, Divina at Julius. Hindi nakasama si Papa dahil may schedule siya ng check-up sa Florida. Sina Inay Chloe at Tatay Ruel naman ay busy mag-island hopping sa El Nido. Mukhang magkakaroon pa yata ako ng kapatid. Kidding aside, masaya ako para sa mga magulang ko. Ramdam na ramdam kong nag-uumapaw na pagmamahal nila sa isa't isa. Lennon booked the whole Costa del Sol. As explained by the staff, Costa del Sol means Coast of the Sun. It features Spanish colonial architecture with arched thresholds, stucco walls, and manicured courtyards. May 6 na kasa sa loob nito: Estepona, Fuengirola, Malagna Marbella, Ronda and Torremolinos. Sa may Casa Marbella nagstay sina Divina at Julius. Nandito kami ngayon sa Casa Torremolinos. Wherever casa we're in, we can still have a picture view of the Pacific Ocean. Napalingon ako sa aking likuran na maramdaman kong nakayakap na sa akin si Lennon.
Hinalikan niya ako sa noo bago siya tuluyang umupo sa likuran ko. Tulog na si Noel. Tumaas ang dalawang kilay ng mokong. Ano naman tumatakbo sa isip mo? Natatawa kong tanong. Kinuha kong tasa na may lamang kape sa mesa. Gusto mo? Ayoko niyan. Ibang gusto ko. Pinandilatan ko siya nang mapansin ko kung saan siya nakatingin. Masyado pang maaga para sa ganung bagay, Lennon. Napahigop ako ng kape. Malamig ngayon dito sa isla. Nagkape ako para uminit naman ang pakiramdam ko. Si Lennon lang palang makakapagpainit sa katawan ko. Tumawag nga pala ako kanina kay Kuya Jacob. I already told him na magpagaling na siya para magpapakasal na tayo. Tinawanan pa nga niya ako pero feeling ko nasasaktan pa rin siya. Gusto mo ba talagang isama siya sa guest list natin? Hinawakan ni Lennon ng isa kong kamay at hinalikan yon. Binigyan na natin siya ng kalayaan. I guess pagiging present sa kasal namin ang magiging punishment niya. Gusto rin ni Noel na nandun siya. Napamahal na rin naman ang anak natin sa tito niya. Our son, he's so kind. Alam niyang krimen ni Jacob pero pinili pa rin niya magpatawad at kalimutan. Alam ko hindi madali para sa anak natin. He's somehow traumatized. Siguro dahil gustong-gusto ni Noel na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya na kayang tiisin at palagpasin ng lahat. Ibinaba ko ang tasa sa mesa at humarap kay Lennon. Kita ko nagulat siya sa bigla kong pagharap sa kanya. Namumula na naman ang mga pisngi niya. Napakagwapo. Lumunok na sunod-sunod si Lennon habang nakatitig sa labi ko. Nauhaw ako bigla. Aniya, tatayo sana siya para kumuha ng mainom nang bigla ko siyang hinila pabalik sa pwesto niya kanina. Where are you going? Mapang-akit kong turan, mas nilapit ko pa ang mukha ko sa mukha niya. Kanina pa ako nagpipigil, wife. Hinawakan ni Lennon na magkabila kong pisngi. Nilingon ko si Noel. Sobrang himbing na tulog niya dahil na rin siguro sa sobrang pagod maghapon. I held Lennon's hand. Let's go to Casa Malaga. Baka mamaya magising pa si Noel eh. Ang ingay mo pa naman kapag pinapaligaya kita. Natatawa akong sabi. Lennon, love. You're so naughty, wife. Mas lalo tuloy ako nagigigil sa'yo. Tumayo ako kasabay ng pagtayo ni Lennon. Naglalakad na kami palayo sa natutulog naming anak nang bigla na lamang tumigil sa paglalakad si Lennon. Why did you stop? I asked. Tinignan ni Lennon ang shorts niya. Napaubo ako nang makita kong nakaumbok na bagay doon. Hindi ko na kaya maghintay pa, wife. Dito na lang kaya natin gawin. Promise, hindi ako mag-iingay. Nakangisi niyan sambit. Namilog ang mga mata ko habang natatawa. No, doon tayo sa Casa Malaga. Ganyan-ganyan din ang sinabi mo last night pero ano, ang ingay-ingay mo. Maingay ka rin naman eh. I saw him smile. Hinampas ko sa balikat si Lennon. I got goosebumps nang sinandal niya ako sa pader. Adeline, itataya akong lahat para lang makasama ka mamayang gabi. Sa susunod na gabi sa mga natitira kong gabi. Hindi na kita pakakawalan pa. Aniya habang hinahaplos sa mukha ko. Tila naubusan ako ng lakas dahil hindi na ako nakapalag sa sunod niyang ginawa. Now, our bodies pressed against the wall in a heated embrace, breathing heavily as our lips pressed together. I could taste our mingled breath and feel the thump of our united heartbeat as we struggled to undress each other. Lennon's POV. Mabilis ako nagsuot ng underwear at shorts na magising ako. Binuhat ko si Noel patungo sa silid ni Davina at Julius dahil alam kong mas maunang magising anak namin kaysa sa kanyang mommy. Masyado ko kasing pinagod si Adeline kagabi. Agad akong bumalik sa aming kasa para magluto ng umagahan naming mag-anak. May makakainan naman dito at masasarap ang pagkain na hihahain nila pero mas gusto kong ako mismo magluto para sa aking mag-ina tuwing umaga. Divina questioned me yesterday about this because she knew that I paid a fortune to book all the 4 private dining rooms of Casa Grande, Costa del Sol signature dining facility, exclusively for us. Nang matapos ako magluto'y bumalik ako sa tabi ni Adeline para pagmasdan ang maamot maganda niyang mukha habang natutulog siya. Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit sobrang mahal na mahal kita? Bulong ko. Inayos kong buhok niya, tinalikan siya sa noo. Nakita ko ngumiti si Adeline. Akala ko'y gising na siya pero mukhang nananaginip siya. Lennon, Aniya. Para akong tangang nakangiti ngayon. Sumukob ako sa kumot niya at niyakap ko siya. Habang natutulog siya. I'll do everything to make you happy and safe, wife. Kayo ni Noel. I'm so excited to tie the knot with you. Muli kong hinalikan sa noo si Adeline. Kumunot ang noo ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Good thing mahina lang ang volume ng call noon.
Dahan-dahan kong inalis ang pagkakayakap ko kay Adeline at medyo inis ako naglakad patungo sa kinaroroonan ng cellphone ko. Nang makita ko isang unregistered number ang tumatawag ay agad akong lumabas ng silid namin. I hesitate to answer the call pero in-slide ko pa rin ang accept button. It's too early for the... Kamahalan, mabilis ko nilingon ng pinto. Naglakad ako patungo sa may banyo bago ako muling nagsalita. We're on vacation, bakit ka napatawag? I murmured. Kasama ko na pong mag-asawang matanda ngayon. Binigyan ko na rin po sila ng pera. Gaya ng pinag-utos nyo. Ihahatid ko na po sila sa airport. Kaya ka lang tumawag para sabihin sa akin yan? Ipit kong sigaw habang nakabantay sa pinto ng banyo. Pasensya na po kamahalan. Gusto lang po magpasalamat ng dalawang matanda sa kabaitan nyo sa kanila. Nakulitan lang po kaya ako tinawagan ko na po kayo. Fine, don't call me again. I'll deposit your final pay on your account today. Itapon mo na yung SIM na gamit mo ngayon. Medyo kalmado na ako. Masusunod po kamahalan. Binaba ko ng tawag. Naghilamos ako ng aking mukha at pagkatapos ay tinignan kong aking sariling reflection sa salamin. Sumagi sa isip ko sa Tito Rexon. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung bakit mo inakong kasalanang hindi mo ginawa. Yun bang sinasabi mong paraan para makabawi sa akin? Pinili mo pa rin ang karangyaan sa bandang huli, Tito Rexon. Mas pinili mo pa rin humiga sa salapi kaysa makasamang mahal mo sa buhay. Sana lang maging masaya ka sa napili mong desisyon. Let's not meet again. Inayos kong aking sarili bago ko bumalik sa silid namin ni Adeline. Oo, ako ang nagligtas kay Noel. Dinukot ko siya para sa sarili niyang kaligtasan. Nagdududa ako sa lahat na nakapaligid sa akin, kasama ng aking asawa at ang sarili kong pamilya. Ngayon, panatag ng loob ko dahil nakakulong ng baliw na si Alfred. Regarding kay Kuya Jacob, nakabantay pa rin ako sa kanya. Isang pagkakamali pa at mawawala na siya. Forever. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Adeline at Lennon. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.